Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang makabuluhang mensahe ni Vice President Sara Duterte at ni Atty. Vic Rodriguez sa pagtitipon ng hakbang maisog kahapon. Okay? So, pinasalamatan ni VP Sara ang kontribusyon ng hakbang maisog dito sa ating bansa, yung kanilang advokasya na transparency at accountability, peace and security. Si Atty. Vic Rodriguez naman, pinasalamatan niya ang mga volunteers, ang mga social media vloggers sa pagpapakailap ng katotohanan. So, panoorin natin ang mensahe ng dalawang leader ng ating bansa. Ladies and gentlemen, let's watch this and hear the message coming from no other than the Honorable Vice President of the Republic of the Philippines, Vice President Sara Duterte Carpio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. My warmest greetings to the men and women behind Hakbang ng Maisog who are gathered today in the spirit of solidarity and love of country. Let me thank you for your commendable display of unity in tirelessly rallying for genuine transformation, underscored by our shared democratic principles and deep regard for the welfare of our kababayan. With your brave and tireless dedication to the noble purposes of the Maisog movement, it is my sincere hope that together we can advance justice for the underprivileged and work towards the vital task of fostering a brighter future for our nation. Ang pangako ng pagbabago ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap. Sa harap ng mga hamon, doblehin natin ang ating dedikasyon sa paglilingkod sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong dedikasyon sa bayan at suporta sa mga advokasya ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Sama-sama tayong magsusulong ng mas matatag na sambayanan para sa makabuluhang pagbabago. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Hindi ko nararamdaman na wala tayong partido. Kahit saan ako magpunta, napakaraming taong sumasalubong, isa ang sinisigaw. Ipaglaban mo po kami, patuloy sana kayong maging boses namin, tuloy-tuloy po ang pagbabago, bantayan ninyo ang ating budget, huwag kayong pumayag na nakawin ang ating pera, at huwag kayong pumayag na apihin ang ating Pangalawang Pangulo. Subalit hindi ko po kayang mag-isa ito. Kinakailangan ko po kayo. Kinakailangan ko ang tulong ninyo, kinakailangan ko ang suporta ninyo. And I know tonight, I do not have to even ask for it. You have given me your support even before this night came about. Nararamdaman ko yung inyong tulong, yung inyong tiwala, yung inyong suporta. At ito rin po ang aking inspirasyon. Sinabi ko ho sa aking core group, salamat kay Manong John Evasco, tinanggap na maging campaign manager. Salamat sa aking mga kasama. Alam ho nila, kahit si Yusek Pen Libres, nakakaramdam din po ako ng pagod katulad ninyo. Subalit sinabi ko sa kanila, wala akong karapatang magsalitang pagod ako, hindi ako lalabas, hindi tayo iikot. Sapagkat nakikita ko sa lahat ng panig ng Pilipinas, napakaraming volunteers na kumikilos para sa ating kampanya. At hindi ko po kayo bibiluin. Three days from tonight, magsisimula na opisyal ang ating kampanya. Malayo na po at malaki na rin ang ating na-cover na lugar. Marami na rin po tayo nagawa at marami na rin po ang ating mga nakasama at higit na lumalaki ang ating samahan. Subalit, wala pa po tayong naipapanalo. Ang naipapanalo natin ay yung puso at damdamin ng mga Pilipino ay naniniwala na panahon na maglagay kayo ng bago sa Senado. At sa tulong po ninyo, makakapaghatid po kayo ng bago sa Senado ngayong 2025 pagpatuloy tayong magkaisa. At again,
Tonight is not the night to be making political speech in front of you. It's more of me saying thank you to each and every one. Maraming salamat, uulitin ko. Hindi ko naramdaman kahit isang araw na kulang ako sa campaign paraphernalia. Hindi ko naramdaman yan. Wala akong pang-advertisement. Subalit, isang araw, may isang grupo na nagsabi, sagot na namin ang 2 billboard dyan sa C5. At sila ay narito rin ngayong gabi, ang aking mga kaibigang abogado na nariyan sa likod. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko maramdaman na kulang ako sa tarpaulin. Bagamat hindi sakto, hindi sapat, pero hindi po tayo salat. At yan ay dahil sa inyong lahat. Maraming salamat po. Papakahalagahan ko po yung inyong paniniwala, kumpiyansa at tiwala. Tatandaan ko po lahat ng inyong itinutulong. Yung iba nahihiya, ang kaya lang i-donate 20 pirasong tarpaulin. Huwag po kayong mahihiya. Ako ang dapat mahihiya. Yung inyong itinutulong, may halaga po yan. Uulitin ko, naiintindihan ko yung importansya niyan. Imbis na iuwi ninyo sa inyong pamilya, ordinaryong tao nagpapaimprenta. Nagpapaimprenta 20, 10, 50. May halaga po yan. At yan ay hindi ko kakalimutan. At sa paghatid nyo sa akin sa Senado, ito ang aking batayan araw-araw at hindi ko sisirain ang inyong hindi ko sisirain ang inyong mga tiwala. Napakabuti po ninyo. Katulad doon ng aking sinabi, itong aking kinakatayuan ngayong gabi, hindi ho akin ito. Kung tinanggap ni Pangulong Duterte, siya ang naririto. Kung tinanggap ni Mayor Baste Duterte, siya ang ating kandidato para senador. Subalit, ganun po talaga ang tadhana, ganun po talaga ang buhay. Ako'y naririto. Hindi ko sasayangin ang inyong tiwala. Napakabuti ninyong lahat. At alam ko ginagawa niyo ito hindi dahil sa akin. Ako'y instrumento nyo lamang. Instrumento nyo lamang para magkuha natin yung tunay na pagbabago na ating minimithi. Naniwala tayo noong 2022 doon sa pagkakaisa, sa unity, sa continuity. Alam ko rin na nararamdaman ninyo. Ayaw nyo nang mabudol muli. And all of us here tonight, I know, we all understand what is at stake for our country this midterm election. This May 12, 2025 election. Huwag nating sayangin. Pagtulungan natin, tayo'y patuloy na magkaisa. At sisikapin kong gampanan lahat ng inyong iuutos o ipagagawa sa akin sa kampanyang ito. Napapagod ako, subalit wala akong karapatang mapagod hanggat nakikita ko kayong kumikilos, gumagalaw, nagbubuo at patuloy na umiikot sa buong bansa. Gagawin ko rin po yan at tatapatan ko ng aking sipag at kakayahan ang inyong tiwala, kumpiyansa at paniniwala. At ngayong gabi, tanggapin po muli ninyo ang aking pasasalamat. Yung iba, ngayon ko lang din nakilala, subalit nagpunta ngayong gabi, handa ang pagbibigay ng kanilang suporta. At marami pa ang gustong dumalo, subalit may mga previous schedules at marami naman ang narariyan at nagpapadama
ng kanilang suporta araw-araw. So muli ho, alam kong hindi pa ito ang panahon na tayo nagbibigay ng mga political speeches. I'd just like to take this evening, take this opportunity again to thank each and every one of you. Not money, most especially for your time. Ang daming volunteers. Ang daming volunteers. And it's been a while na nakakita ako ng People's Campaign. At ito nagaganap dito sa Hakbang ng Maisog, ang isang People's Campaign. Sa ating mga miyembro ng new media, yung ating mga social media vloggers, maraming salamat sa inyo. Alam naman ninyo na allergic sa atin ang traditional media at ayaw tayong iniimbita at maging guest nila. Paminsan-minsan, nakakalusot, kaya pinagbubuti natin yung ating paglabas sa kanila. Subalit kung wala ang social media, higit po tayong mahihirapang magpakilala sa lahat ng panig ng Pilipinas. Kanya sa inyo, ating mga social media vloggers doon sa tinatawag nating new media, maraming salamat. Wala man po tayong pang-advertisement, pero narariyan kayo, lagi kayong kasama, lagi kayong nagbibigay daan at nagbibigay espasyo para sa akin, kaya tayo patuloy nakikilala sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat. At siyempre, ang aking pamilya, ang aking may bahay na naririto, allergic ito sa politika. Alam mo ninyo, nung ako'y nanliligaw sa kanya bago kami magpakasal, meron siyang hiningi isang kondisyon. Eh siyempre, gusto mong mapakasawa, pangako mo lahat. Pero hindi marami, isa lang talaga hiningi. Ang sabi niya, okay, abogado ka, may sarili ka ng mundo, meron ka sariling practice, isa lang ang hihingin ko. Oo, ako. Magsabi ka, ibibigay ko. Wag na wag ka lang papasok sa politika. Oo naman ako. Pero abogado ko eh. Teka muna ako. Dalawang bagay yan. Elected at saka appointed. Pag anong elected, anong appointed? Yung appointed, yung magsisilbi ka sa gobyerno, ikaw in-appoint, etc. Yan, pwede yan. Ayan, pwede yan. Appointed, pwede yan. Okay. Okay na ako ron, 50% eh. Being elected, ayaw ko yung kampanya, huwag kang papasok dyan. Uuwi ako sa amin. Hindi ako papasok dyan, ayaw ko rin yan. So, pakasal kami. And after 16 years of married life, yung isang hiningi niya, na-violate ko pa. Kaya, pero, nandyan at nakasuporta kasama ang aking pangalan na anak ni si Lulu. Maraming salamat. Hindi dahil gusto niya ang politika. Nung ako ay umiikot para sa aking libro muna, nakita niya yung hinaing ng ating mga OFW. Nakita niya. Nandiyan umiiyak sila, first time kami nagkita. Nagre-reklamo ano na ang nangyayari sa ating bansa. Tony Big, sana huwag ninyong pabayaan, sana ganito, sana ganyan. Sabi ko, teka muna, hindi ako kandidato. Andito ako para mag-book signing, para mag-book launching. Pero yan ang kanilang sinisigaw. Ang dami ko nakaharap na OFW. At nakita naman niya, and I guess, malaking bagay yun at nagkaroon siya ng namulat ang kanyang isipan sa kalagayan ng ating bansa. Hindi natin pwedeng ibigay dito sa Marcos administration para magpatuloy lang ang pagnanakaw nila sa pera ng Pilipino. Huwag tayong pumayag, ating labanan, ating tutulan. Kaya tinanggap ko ang hamon ng Hakbang ng Maisog na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. At hindi ko rin makakalimutan nung ako ay nag-file ang aking candidacy. Sinabi ko ron at sasabihin ko ulit, ang aking katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. At ang aking nais kapartido at kaalyado ay kayo, sambayanang Pilipino. Kaya ako'y kumandidatong independent kasama ang Hakbang na Maisog. Kaya muli, maraming salamat. Tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Alam naman ninyo na yung nais nating gustong gawin sa Senado.
Subalit, tulungan po ninyo ako mangampanya. Tulungan ninyo ako mangampanya. Maging aktibo kayo sa ating kampanya. At pag tayo'y nagkaisa, ngayong 2025, posible ang pagbabago pag kayo ay naghatid ng bago sa Senado. Maraming salamat. Ako po muli, si Atty. Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, may isog. Magandang gabi sa ating lahat.